Nandito po tayo ngayon sa bahay po nila Nanay Isabelita, dito po yan sa Tanay Rizal. Yung pong bahay po nila ay nakapaligid din ay bundok. Alam naman natin ang Tanay ay bulubunduking area po ito ng Rizal. At dahil ang ating inaalam ngayon, paano ba sila nag-iingat na magkaroon or mag-cause ng forest fire o ng sunog kasi sila po ay nagluluto sa pamamagitan ng kahoy. So nandito po si Nanay Isabelita. Nanay Isabelita, based po sa inyong mga karanasan din, paano nyo po piniprevent na itong pagluluto sa pamamagitan ng kahoy ay wag naman mag-cause ng sunog dito sa inyong lugar? Bali po ginagawa po namin, pagkatapos magluto, tatanggalin namin, igaganyan namin yung apo yan. Ganyan. Para po siya naka-safety, hindi na po siya maabot ng tabihan. Para hindi siya Talagang sinusure ninyo Sinusure na wala nang magiging apoy. Opo. Pinapatay nyo talaga. Opo. Okay. Tapos po, dito po sa lugar ninyo, meron na po ba kayong karanasan na nagkaroon ng sunog? Wala naman po. Wala pa. Opo. Dito na po kayo pinanganak, di ba? Opo. Oh, so, ever since wala po kayo Wala po. experience. Dito po sa lugar ninyo, nakita namin may mga bata. So, kayo po bilang nakatatanda, paano nyo naman po napiprevent? Kasi yung bata unaware yan eh. Paano nyo po na ipiprevent din na mapaglaruan ng bata yung apoy dito sa inyong lugar? Lahat po ng bagay na maabot ng bata, inilalagay po namin sa mataas para po tulad po ng lighter or posporo, inilalagay po namin yan sa mataas para po hindi maabot ng bata, hindi sila makapaglaro ng apoy. Para hindi maiwasan po namin yung sunog na dapat po mangyari, na hindi po dapat mangyari. Tapos po, dito po sa lugar po ninyo, ang based din po sa nakikita ko, dito na po kayo nagluluto ng ulam, ng kanin. Ang isa pong sa amin po bilang advocate din ng safety, ano nyo po, pwede po kayong maglinis nung mga mantika. Kasi ang mantika, pagka napiprito tayo, pwede yan mag-apoy pag sa katagalan. Yan yung mga gilid-gilid na nagkakaroon ng fumes ng mantika, pwede siyang mag-cause ng apoy. Kaya sa safety natin, pwede natin siyang linisin. Yan. Tapos ang isa pa po, yung mga bata, pwede natin silang turuan agad-agad na magsabi agad pag may nakita sila kahit na maliit na apoy lang, or tumawag agad ng tulong sa mga emergency hotline para po maagapan yung sunog. Yan. Tapos po, dito kasi di ba may panahon po tayo ng tagtuyot eh. Pagtuyot. Dito po sa inyong lugar, kayo po bilang residente rito, paano nyo naman po piniprevent din na, siyempre pag tuyo ang mga dahon, ang mga puno, pwedeng pwedeng maging cause ng forest fire eh. So kayo po, sa paglilinis niyo sa kapaligiran ninyo, paano nyo po piniprevent din na magkaroon ng sunog din dito sa inyong lugar? Bali po lahat po ng mga natutuyo, iniipon na lang po namin para doon na lang po namin sunog na hindi na po sila kumalat pa kung saan makakapunta pa yung sunog. Yan, tama po yun. Hindi na po siya makakalat. Opo, sabihin, naka-contain lang siya sa isang lugar, Opo. tapos doon nyo po siya i-dispose. Hindi po siya kakalat sa paligid. At then, make sure din natin na bago nyo iwanan or pag iniwanan ninyo ay talagang patay na rin yung apoy. Binubusan po namin ng tubig Yun, para very po good po hindi matungtungan ng bata kasi baka mapaso yung bata kaya syempre mainit yun. Kaya amin binubusan ng tubig Yun. ang pinagsilaban namin. Opo, tama. Alam niyo po ba sa salita yung alipato? Opo. Yon. So may mga dahon or may mga damo kasi na pag nasunog, Lumilipad. lumilipad. So yon, iiwasan din natin siyang magsiga ng gano'n or pagpaapoy ng gano'n na pwedeng mag-transfer po yon sa ibang lugar na pwede rin mag-cause ng sunog. Ayan. Okay. So baka meron po kayong gustong sabihin din sa mga taga-subaybay natin, kagaya po ninyo na kung paano po kayo nag-iingat at ma-encourage natin sila na mag-ingat din para sa iwas sa sunog. Ang masasabi ko lang po, dapat po natin ingatan ang lalo na po nagluluto tayo sa kalangkahoy, ingatan po natin ang ating mga anak, na wag po natin pabayaan na sila ang magdikit ng apoy para maiwasan natin ang anong pamamang aberya o masunog yung ating bahay. O yun lang po. Yan, pinaka-worst yun kasi 'di ba pag nasunog ang bahay, sabi nga manakawan ka na, wag ka lang masunugan. Totoo Okay. po yun. Yan, salamat po Nay Isabelita. Thank you po sa pagpapaunlak po sa amin. Salamat po.